Papakita ko po sa inyo po ang aking mini greenhouse. So meron tayong scamander, pa-harvest na po ito. Ganda pala ng scamander. So ituturo ko po sa inyo ngayon ka-backyard yung punla, transplant, saka harvest. And then kung paano po yung ratio po ng solution at saka yung ppm. ppm at saka pH po. Yun po ituturo ko sa inyo. Gamit ko po ngayon ay Kiss solution ni Katanim. And then nag-organic din ako experiment. So meron dyan po, may mga experiment po tayo. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So ito for harvest na. And then meron tayong mga papakita ko po sa inyo ka-backyard. So after po ng punla, ito po yung resulta. Pag nagtubo na po sila, ito na huli po ng bukas po. Kapag tumubo na po sila, lagay ko sila ito. Direct hit na po. Pag tubo, direct hit na diretso. Direct sunlight na po. Wala na tayong half strength dito. Wala na tayong hardening. Yung ginawa ko po dati, merong hardening, merong half strength. Wala na po tayo doon kay Kiss, no? Yung gamit ko po ngayon. So, ang gamit ko po ngayon ay diretso na from punla. Pag tumubo na, diretso na sa sunlight. And then, wala na pong half strength, diretso na po full strength. So, ito na po yung mangyari ka-backyard. After po nila tubo, dito na po sila nakastay. And then dito na po ako maglalagay ng solution. So yung solution mamaya i-explain ko po yan. And then ganito na po sila kalaki. Ito na sobra na ito ka-backyard. 20 plus days na po ito. Dahil wala na tayong box ka-backyard. Ubos na ang box natin kasi dami oh. Marami na po ang ating mga natanim. Para po yan sa... Kasi yung goal namin is every week po, meron kaming harvest po mga ka-backyard. So meron tayong June 29, July 6, July 15, July 17. So meron tayong iba't ibang date po, alos every week po. Every week po yung goal namin ka-backyard. Kasi ito po yung mas beneficial sa amin, yung customer namin. Meron tayong mga customer every week po nag-o-order. So after po dito, ito po yung growing sa ating growing box. So dito na po sila after na tumubo. Dito na yan hanggang sa matransplant. So ipapakita ko rin po sa inyo paano po mag-transplant mamaya ano. So meron tayong iba't ibang variety. Meron tayong Tiberius. Itong Tiberius is for harvest na po ito. So meron din tayong Olmiti. Itong Olmiti natin pa-harvest na rin. So, ito ay pa-harvest na po ito. Meron din tayong Gaugin. Itong Gaugin po, free seeds from Katanim po. And then, meron tayong scamander po dito. Yan, first time ko po itong scamander. Napakaganda po. At saka meron tayong lalik mga ka-backyard. 30. So, makikita nyo ka-backyard. Itong organic ko po, meron po tayong organic na experiment. So, under experiment pa rin po tayo. So, makikita nyo, ito po ka-backyard, oh. Ka-backyard. Ito po yung organic po natin ka-backyard. So, makikita mo itong organic natin, July 6 din ito. So, July 6. So, makikita nyo yung batch nga ka-backyard, ano. So, July 6 din ito. July 11 lagi ni. Sana yung July 6. July 6. July 6. July 6. July 6. Ari. Parang July 6 yan. Ari, July 6. So ito July 6. So i-compare ko po ka-backyard itong July 6 na Wala na na-wash. Kiss solution at saka itong organic ko po. So kita nyo bakit organic yan oh. So kita nyo ka-backyard oh. May tutorial po ako niyan paano ko po ano pong mixture ng aking organic. Pinapakita ko po yan, libre po yan ka-backyard. So, para hindi tayo mag-ano din sa commercial. So, makita nyo difference ng organic po. So, makikita nyo yung ugat. Ito yung sa Kiss solution. Ito po ay walang foliar. Wala din itong fungicide, walang pesticide. Root feeding lang po tayo. Hindi po ito leaves, no? Walang kasaling leaves, but root feeding. So, makikita nyo ka-backyard, possible pala yung organic. Meron akong tutorial po dyan sa YouTube po, yung synthetic versus organic, kung kakayanin ba ng organic. So far, ito po yung resulta.
sa Olmite, napaganda ng tubo, pero yung sa Tiberius, yung may yellow po siya ka-backyard. So, ibig sabihin, dapat iba yung ratio ng ppm po ng ating Tiberius kapag organic. Dapat separate siya. Pero so far, nakita ko maganda sa Olmite. So, makikita nyo ka-backyard ang difference. So, ngayon po, makikita nyo mamaya yung ating pagpunla at saka yung mga solution at sa ppm and pH po. Yun po ipapakita ko, at saka water po na ginagamit kasi malaki po ang important ng water po sa hydroponics. So that's it. We'll go there. Ito po yung process ng pagpupunla po ka-backyard. Lagyan po ng kukupit po. Actually ito hindi pa namin nabistay. Itong batch na ito hindi po nabistay po yung ano. Nabistay ang kukupit from cook wire. So yung misis ko po ang nagapunla po ngayon. Tapos magbutas lang ka-backyard na makalagay lang ng seeds. Seeds po tanim natin ay Olmite. Olmite, Scamander at Laliq po ang lagay po natin. Pagkatapos ka-backyard, nalagyan na siya ng seeds. Natabunan lang siya. Yung tabon niya ka-backyard is hapyaw lang. Yan o. So parang hapyaw lang yung tabon niya. Ganyan lang. Tapos lagi, tama na, lagyan na kayo na. Kunting water lang para lang mabasa siya. I-balance lang siya. Dinintayin natin after 2 days, mag-ano na yan siya, mag-tubo na po. Ito po ay napunla. July 23 po ngayon. So August 22 po ang harvest nito, expected harvest. Tapos after nyan, takpan lang po para po magsibol agad yung seeds. Kasi yan po yung paraan para po mag-keep yung moist. And then para tutubo. So after 2 days po, magtutubo na po yan. Transfer na natin doon sa ating greenhouse after 2 days. Kasi yun maging ganun na po siya. So ito na po siya after 2 days ka-backyard. 100% pa rin po yung seeds natin, yung germination rate niya, no? Yan, dito na po siya ka-backyard. Ang lalagay na po natin dito is full strength na po na solution. Direct na po siya sa ating heat po. Ito yung sunundan niya. So, sunod-sunod na po ito. Ngayon, ito, transfer naman. And then, ito sa susunod. And then, ito na yung sa susunod. Tapos, mapupunla na naman tayo para continuous po. Ka-backyard. So, ito po yung ating solution. So, ito po yung is po ni Katanim Marvin Baisa. I'm not promoting, okay. Magamit din ako ng Nutrihydro. Pero mas dito kasi ako nakakatipid po mga ka-backyard. Ito po yung kanyang pH down. At saka itong ating chelated iron. Lapit na maubos. So itong sa kabila ko ka-backyard, itong nasa aking container dito, ito po ay water from the rainwater. Ito ay water from flowing. Yung flowing po. Kasi merong free flowing po dito sa bahay ng aking mother-in-law. So ito po yung gamit ko. And then sometimes puso po yung sa bumba, no, yung puso. Pero regardless po, kunin natin yung kanyang ppm. Pero gamit ko po ka-backyard is easy, no? Easy na po gamit ko ngayon. So ito po yung gamit ko na pH pen meter. Meron pa akong tutorial nito sa YouTube po ka-backyard, paano po ito gamitin at paano po ito i-calibrate. So lagay ko din po sa description ang link po kung saan ko po ito nabili sa Shopee, and then yung link ni Katanim po ilalagay ko lang sa description kung gusto nyong bumili.
Ito. So, ito po, 4-in-1, meron siyang EC. Ang EC po itong US-CM. Yan po yung EC natin. Meron siyang ppm. Meron din siyang salt. Then, pH. So, ito po yung gamitin natin. So, ang ginagamit ko is ang EC. So, yung EC, mga kabakyard, is somewhere in 1.2 to 1.6 sa lettuce po. So 1.2 to 1.6 or 1,200 to 1,600 kasi itong reading dito is 1,200 and 1,600. So i-read natin ang EC po ng rainwater kung ano po yung reading niya. Yung rainwater ko po na EC is 20, 16, 18. Pabago-bago. Yan ang magbago siya. Nasa 12. So, ito po is 12 EC. So, ang goal natin is makakuha tayo somewhere in 1,200 to 1,600. So, paglagay natin nito ng solution, dapat somewhere there. So, dapat ang reading ko dito is 1,212. Okay, 1,212 or 1,300, 1,400, pasok pa rin sa 1,000 kasi ipa-plus natin ito. 12, 14 na nga ito, 16, bago-bago. 12 para talaga yung standard ng aking rainwater sa EC. So, hindi ako gagamit ng ppm po EC po gamit natin. Kasi yung EC mas, para sa akin, ano siya, mas, accurate yung kanyang yung kanyang mixture, no, kung gamitin ko yung EC. So nasa 12 siya, so dapat kukunin ko 1.2 or 1,200 plus 12. So 1,212. Pwede na yung sobra as long as hindi magkulang. So somewhere in 1,200 to 1,600 po ang reading ko dito after ko malagyan ng A solution and B solution. So, ito naman sa ating flowing na water, try natin yung EC niya, kung anong difference sa rainwater. So, yung reading nito is 701. So, 700 EC po ito. From 12, ang rainwater, 700 yung aking flowing. So, grabe yung salt nito, no? That's why mas better po gamitin yung rainwater ka backyard kasi malaki yung yung hindi mahirap yung mixture. So dito ang gagawin natin instead ang ratio natin, range natin ng EC is 1,200 to 1,600. So doon ako sa i-high ko po siya from 2,000 to 2,500. Yung EC ko dito para yung tubo nila halos pareho pa rin kasi pag mag 1,200 tayo dito at 1,600 kulang po yun kasi mataas po yung salinity nito kasi yung water niya meron ng mga minerals compare po sa rainwater. So nakita ko na po yung difference yung dito na nag-1,2 ako kahit flowing yung water 700 yung EC, wala pang solution yun ka-backyard. Wala pang solution, 700 na yung EC. So, ang advice pala dyan is patasan mo yung solution mo or yung EC mo. Instead of 1.2 to 1.6, kasi yun yung sa lettuce. So, magha-high ako, 2,000 to 2,500 po yung aking range. Para yung tubo ng aking lettuce, ganun pa rin compare po sa water. So, ipapakita ko po sa inyo para hindi po kayo malito. So, ito na po yung gawin ko. Ito po ay, hindi ko alam kung inang liter ito kasi nabibase na ako sa EC. As long as pasok sa EC ko, okay na yun para sa akin. Pero ang standard talaga, 1 liter of tubig is 2 ml ng solution A, then 2 ml ng solution B. Okay po? Then 2 ml ng chelated iron, pero last na ito gamitin po. Mamaya na tayo sa pH ka-backyard. So, ang ilalagay ko dito is maglalagay ako ng 20 ml
20 ml. Sobra. 20 ml yan, ang solution A. 20 ml po solution A. Then 20 ml na solution B. So ating i-mix muna. Then after dyan, kukunin natin ka-backyard yung kanyang easy na naman. Kung nakaabot siya sa 1.2. Mix natin and then kunin natin ulit. So remember nyo, ang easy po ng reading ng rainwater po ka-backyard ay 12 po. So compare po sa flowing 700, napakalayo. So ang advice po mga ka-backyard, pumili kayo ng water na mas maliit yung ppm or maliit yung EC. Para doon lang kayo sa standard from 1,200 EC to 1,600 EC. Or sa ppm niya, nandun lang sa 600 to 800 ppm lang pala. Kung sa ppm ang gamit nyo. Pero nakasanayan ko na kasi yung EC at nakita ko na yung result. Kaya nag-EC po ako. Yun na po yung ginagamit ko ka-backyard. Kaya mas preferable po ito kasi mas dali po ito i-calibrate. At saka mas matagal yung more than, I think 2 months. 2 months ako nag-calibrate po nito. Actually, sometimes 3 months. Kasi yung reading hindi pa rin malayo ka-backyard. Gamit ko po ito. Ito po ay magsi 6 months na sa akin or almost 7 months na po. Kaya po mas mainam po kapag ganito yung gamitin nyo. Huwag na kayo nung yellow at saka white. Dami kong nabili nun. Sayang lang. So read natin ulit ka-backyard. So andun siya sa 830, 840. So kulang pa ito po. So dagdag tayo. Dagdag ako ng 10 ml. Yung matagal ka-backyard yung pag ng solution, pag timpla, pag mix. So i-mix natin ito. Para maka-follow po kayo mga ka-backyard. So ito na po yung gagamitin natin sa ating solution po sa ating mga lettuce. Full strength na ito lahat. Wala na pong half strength dito ka-backyard. Para mas maganda, mas much as possible, maka-less tayo ng work. So, kunin natin. So, andun na po siya sa 1,200 o 1,250 or 80 o bago-bago wala. Nagagalaw pa kasi yung water. 1,280, 82 plus 12. So, andun lang po siya sa 1,900, 1,290. Okay, 1,290, 1,300. So, pasok pa rin siya sa range sa 1,200 to 1,600. So, chokes na ito. Okay na ito ka-backyard. So, ang gawin na lang natin dito, kasi ang nagamit natin na ml is 30 ml ng solution A, 30 ml ng solution B. So, maglagay tayo ng chelated iron na 30 ml din. Okay po. Kaya katanim din ito, mas mura yung yung powder niya. Mas marami kang magawa sa powder na chelated iron. So, 30 ml. 30 ml. So, yan. Lagay natin 30 ml. So, good na ito. Ito na po yun. Pwede na po itong gamitin sa ating grow box. Ito na po yung gagamitin ko. Actually, ka-backyard, nakita ko yung growth ng rainwater. Napakaganda po. Kaya as much as possible, mag-collect ng rainwater po. So, pinapakita ko lang po sa inyo ito. Compare po sa, depende anong water nyo dyan. Kasi dito sa bahay ni Mama, walang nawasa. Ito ay flowing gamit niya kasi flowing tsaka rainwater. At tsaka puso. Yung sa puso naman, walang kalayuan po sa flowing. Nasa 600 pa rin, 6 to 700. So, napakataas po. Doon sa aking bahay, yung aming tap water doon, andun lang sa 200 plus. Or 170 to 200. So, mababa. Mas maganda pa rin yon kung wala talagang rainwater.
So kung ito po ang flowing at saka puso, mas mataas yung ppm niya, mas possible po yung mas lower po na ppm or EC. Yun po yung advisable. Pero kung wala talaga, ito lang yung water meron kayo flowing, pagkuha nyo sa ppm niya, napakataas kasi yung EC nito is 700. So tingnan natin yung ppm nito. Ang ppm nito somewhere in 347. So mataas po ang ppm nito, 347. So yung sa EC natin is 700. So ang goal natin dito, makareach tayo ng 2,000 to 2,500 EC. So lagay ako ng solution B. Solution B is 60. Alam ko naman ka-backyard yung ginagawa ko kasi matagal ko na itong ginagawa. 60. 70 na lang. Lagyan natin ng 70 ml. Hindi ko rin alam kung anong ilang liter ito. So, nagtansya lang ako ka-backyard. Ginagamit ko lang kung padahan-dahan na ma-reach ko yung EC po na 2,000 to 2,500. Pero yung goal ko talaga is 2,200 to 2,300. Kasi yun yung nakita ko na na-result. Na kahit mataas yung EC nito or ppm nito, malaki pa rin yung lettuce. So sana nakasunod kayo ka-backyard. Kung hindi man, mag-ask kayo ng question dyan sa comment below po. So 70 din ito. Check natin yung EC ka-backyard. After po nalagyan ng solution, ang reading niya po is 1,900 10 plus 700. 1,900 plus 700 is 2,600. Sorry, nasa lampas sa 2,600. 2,600, okay na din po yun sa akin. Hindi naman din kalayuan sa 2,000 to 2,500. So, estimation lang man yun sa akin, kasi as experiment. So, 2,600 yung EC nito na mayroon na siyang solution. Kunin natin yung ppm niya. Yung ppm niya is 953 plus 340, somewhere in 1,200 ppm. Kung ppm gamit nyo, somewhere in 1,200 or 1,300. Pero yung EC is 2,600. Ang ppm nitong water na rain is 700. So, kaya napakaganda po nito, 700. So, yun nung pinagkakaiba ka-backyard. So, ito namang pH dito is 6.56, 61, 6.70. 6.70. So, pababain po natin ito hanggang ma-reach natin yung 6, malapit sa 6. Pag rainwater, wala na po akong iron, wala na po akong pH ginagamit. Kasi yung pH niya is closely na po, nasa 6. Ito lang sa ating flowing at sa puso. So, yan po yung i-reach natin near po sa 6. Kulang pa. Kaya ito rin yung disadvantage ka-backyard kapag puso or flowing. Kasi, kinakailangan mo nito ng marami. pH down. Kailangan nyo ng pH down kasi napaka-alkaline po nito. Napaka-alkaline. 6.10. 6.05. So, okay na po ito. 6.05 po yung last reading. Hindi kasi maklaro. 6.05. So, yun yung pH niya. So, lagyan natin siya ng ilang ml yung A kanina, tsaka B 70-70. So, lagyan din natin ng 70 ml na
chelated iron. Huwag kayong mag-alala kung magsobra ka backyard. Mas maganda po yung sobra sa chelated iron. Kung marami kayong iron. So, ito po. Yan, shake up. Mix lang natin. So, pwede na itong gamitin ka backyard. Ito na po ilalagay natin doon sa grow box para sa transplant na po. At sa kanilang solution na lang din. Na rin din. So, ipapakita ko po sa inyo ngayon. Yung ka-backyard, lagay ko siya dito. So, ito rin yung ginagamit ko na dito sa aking mga seedling. So, lagay ko na lang sila dyan sa grow box. Hanggang sa lumaki sila. Until 15 days. 15 days po, transplant na sila. Ito, sobra na kasi ito. 25 days na ito kasi wala na tayong box. So, yan na po sila kalaki. Yan po yung transfer natin dito. Sa ating mga box. So, ito ilalagay natin dito. Ito po yung transplant mga ka-backyard. Full strength na po tayo. Wala na tayong half strength. Wala na po tayong hardening. So, ito na po yung new method ko ka-backyard. Sorry kung late ko na ito na-share po. So, i-harvest po ito on kailan ito? July 27. So, yan po yung harvest nito dito. So, yung iba naman. So, ito na po yung mga bagong transfer natin ka-backyard. So, meron tayong 6, 12, 14, tsaka ating mga tiberios. Dahil sa mga ulan ka-backyard, medyo leggy sila, no? So, meron tayong 5 boxes. So, if you want to learn more about backyard farming ka-backyard, continue to follow and subscribe. So ito po yung harvest natin ka-backyard for now. Meron tayong Scamander at saka Almaty. So may mga orders na tayo ngayon. So bintahan po namin dito is 35 each. 3 for 100. Pero kapag 10 po, bigay po namin ng 25 pesos pataas. That is for today. God bless.